بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sa mga mag-aaral natin dito sa Arabic Level 2, alhamdulillah, ang sunod po na tatalakayin natin ay yung tinatawag na Hamzatul Wasl. Okay? O Hamzatul Wasl. Okay? Kasi ang Hamzatul Wasl na tinatawag, kinakailangan po natin malaman ito para alam po natin kung itong alif na ito, okay? Kung itong alif na ito ay bibigkasin ba natin o kaya ay hindi natin bibigkasin. Okay? So, meron po tayong batas na sinusunod dito sa bagay na ito na kung saan katulad dito sabi niya walang nakikitang hamza sa ibabaw o sa ilalim ng alif. Okay? Yung hamza wasl, wala siyang hamza na ganito. Okay? Yan hamza yan. Yung tinatawag na hamza. Yung parang letter S na maliit. Okay? So, ito ay nakikita sa alif. Okay? So, kapag tinatawag na hamzat wasl, hindi natin nakikita itong hamza na ito sa ibabaw o kaya sa ilalim ng alif. At ito ay nabibigkas kung hindi maidugtong at hindi mabibigkas kung maidugtong. Kapag hindi siya naidugtong, ito ay nabibigkas. Okay? Kapag hindi siya naidugtong, ito ay mabibigkas. Katulad dito, halimbawa, ismuka. Okay? So, nabigkas natin yung alif doon. At ang kanyang patinig ay kasra. So, pagbasa nito, ismuka. Okay? Ismuka. Kapag naidugtong naman, okay? Pag binasa natin ng tuloy-tuloy, halimbawa nito, watabarakasmuka. Watabarakasmuka. So, hindi natin binasa yung alif doon. Okay? Dahil, ang binasa na natin ay doon, diretso tayo doon sa sin. Okay? So, ito po yung tinatawag na hamzatu wasl. Kapag hindi siya naidugtong, nababasa siya. Kapag naidugtong naman siya, okay? Kapag naidugtong siya, ay hindi siya nababasa. Okay? Watabarakasmuka. So, number 2, igsilni. So, nabasa natin yung alif, di ba? Kasi hindi siya naidugtong. Kung naidugtong siya, ito, yung dugtong dito, Allahumma gsilni. Allahumma. Tingnan nyo, hindi na natin binasa yung alif doon. Tuloy-tuloy na binasa natin. Allahumma gsilni. Allahumma gsilni. So, dumiretso tayo doon sa line. Okay? Number 3, igfirli. So, binasa natin yung alif na ang basa natin ay kasra. Igfirli. Pero kapag naidugtong siya, rabbigfirli. Rabbigfirli. Okay? Rabbigfirli. Okay? So, ganun po siya basahin. Pang-apat, irhamni. Irhamni. So, binasa natin yung alif. Pag naidugtong siya, warhamni. So, hindi natin binasa yung alif doon. Warhamni. Okay? Number 5, ujuburni. Okay? Ujuburni. Ujuburni. Binasa natin yung alif. Ng kanyang patinig ay dhamma. Dito, kapag naidugtong siya, wajiburni. Okay? Wajiburni. So, hindi po tama yung nakalagay dito na ibig sabihin, hindi na natin babasahin yung alif. Okay? Hindi na natin babasahin yung alif doon. Dumiretso tayo doon sa jim. Wajiburni. Okay? Number 8 and number 6, irfa'ni. Irfa'ni.
irfa'ni. Okay? Kapag naidugtong siya, warfa'ni. Na wala yung alif doon. Warfa'ni. Warfa'ni. So, katulad po ng sinabi natin kapag hamzat wasl, okay? Meron tayong nakikitang hamza. Ay, wala tayong nakikitang hamza. Okay, katulad nito, wala tayong nakikitang hamza. Kapag hamzat wasl. Okay? At pangalawa, binabasa natin ang alif, okay? Kapag hindi na idugtong. Katulad dito. Pero kapag naidugtong siya, ay hindi na natin binabasa ang alif. Pagkos, ang binabasa natin ay yung sunod na letra. Yan po ang hamzat wasl. Pangalawang aralin na kukunin natin ngayon ay yung tinatawag nating hamzatu qata'. Hamzatul qata' na tinatawag. Okay? Hamzatul qata'. Okay? Anong ibig sabihin ng hamzatul qata'? Ito ay may nakikitang hamza, katulad dito. Yan. Yung alif, may hamza siya sa taas. Kaya naman yung alif doon, may hamza siya sa baba. Sa ibabaw o sa ilalim ng alif. At ito ay nabibigkas may dugtong man o hindi. So kahit na ito ay may dugtong o hindi, binibigkas pa rin natin. Yan po ang hamzatu qata' na tinatawag o hamzatu qat'in. Yung halimbawa dito, hamzatu qat'in. So dito po, ang halimbawa number 1, so hindi siya naidugtong, binabasa pa rin siya. Amir. Amir. Kapag naidugtong siya, binabasa pa rin siya. Wa amir. So hindi nawala yung alif doon. Hindi katulad ng hamzat wasl. Okay? Yung hamzat wasl, kapag naidugtong siya, hindi na natin binabasa yung alif. So dito, hindi naidugtong amir pa rin. Kapag naidugtong na, wa amir. Ganon. Wa amir. Binabasa pa rin yung alif. Number 2, illa. Illa. Okay? Pag naidugtong siya, pa illa. So, binabasa pa rin yung alif doon. Number 3, an. An. Okay? Pag naidugtong siya, wa an. Binabasa pa rin yung alif. Number 4, ikhraj. Ikhraj. Okay? Pag naidugtong siya, wa ikhraj. Okay? Wa ikhraj. Number 5, ambata. Anbata. Okay? Anbata. Pag naidugtong siya, wa anbata. Okay? Binabasa pa rin yung alif doon. Number 6, autada. Autada. Okay? Pag naidugtong siya, wa autada. Binasa pa rin natin yung alif. Okay? So, yan po yung kabuuan ng lesson natin ngayon, yung hamzatu wasl at saka hamzatu qata'. So, ito po ay malinaw nating napag-aralan at siguro naman ay naging malinaw sa inyo at naunawaan ninyo itong dalawang paksa na ito na nakuha natin ngayon, inshallah. Inshallah, sa susunod na pag-aaral natin ay kukunin po natin yung susunod, inshallah, yung alif maksura. Meron tayong alif maksura at saka alif mamduda. So, inshallah mga kapatid, kung meron kayong mga dagdag na mga katanungan ay pwede kayong mag-send sa akin sa personal para inshallah masagutan yung mga katanungan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.